Matindi ito, Papa Eds, may inamin. Humingi ng pasensya sa mga EDSI supporters. Anong nangyari? At pangarap na gusto niyang matupad. Ano po kaya ito mga kalingap? Ating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, mega love shout out sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan si Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuoang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. At yun na nga po mga kalingap, ano po kaya ang totoong nangyari? Bakit po humingi ng pasensya si Papa Eds sa mga EDSI supporters? Nako, ano po kaya ito? Ating aalamin na yan maya-maya lamang. At maiba po tayo ng kaunti mga kalingap. Alam naman po nating lahat na pumipili si Kalingap Rob at si Ma'am Jack ng magiging modelo ng Velvet Box. At ito nga pong si Bibi Viency sa survey ay talaga pong nangunguna. At ito pong si Carla at si Joy ay talagang hindi rin nagpapahuli. At kung sino man po yung anim na mapipili bilang isang the faces of Velvet Box, lahat po ng beneficiaries naman ni Kalingap Rob ay deserve na mapili, maging model. Dahil po ang layunin naman ni Kalingap Rob ay para po matulungan yung ibang mga beneficiaries na wala po masyadong nag-i-sponsor. Alam naman po natin na yung kanyang mga beneficiaries katulad po ni Carla, ni Viency ay talagang sila po yung marami po yung sumusuporta, marami pong sponsor. At yung iba pong mga beneficiaries ay hindi naman po natin maikakaila na talagang yung iba po ay wala naman talaga. Kaya kung ano man po yung magiging pasya ng hukuman ay atin pong irespeto na lang. Tanggapin po natin ng maluwag sa ating loob. Huwag na po tayong magsalita ng kung ano-ano. Dahil po lahat naman ng Kalingap Angels ay deserving. At sa kabilang dako nga po mga kalingap, alam naman po nating lahat na si Papa Eds ay may pangarap sa buhay. Lahat naman po tayo ay may pangarap sa buhay. Pero ano po kaya yung pangarap na gustong matupad ni Papa Eds? Panoorin po natin ito. Sige, kakalibang ganito. Pangarap ko magkaroon ng ganito. Ng ganito, kahit simple lang, kahit di ganito kalaki. Pangarap ko kasi, siyempre, si Papa ko, ganito dati trabaho sa sa Kapalongga. Magiging farmer. Kahit sa akin, simple lang, magkaroon ng mga simpleng may tanim-taniman sa isang kahit sa hektarya lang. Para tambayan lang. Ang relax lang. Nakalibag din po dito ay. Nakarelax. Tingnan mo dito guys. Pagdara mo lang yung kambing. Tapos yung mga tupa yan dun. Siya? Ay siya nga no. Dito guys, ang ganda talaga ng ganitong mula nung pagpasok namin dito. Parang hindi ako nagbablog parang ako nare-relax, nalilibang ang utak ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ang sarap, ibang klase dito. Nakaka-relax talaga pag nature. Laki ng karabaw na yun Ayun, ang magkaroon po mga kalingap ng isang farm ay isa pong napakagandang investment.
At lahat naman po tayo ay nangangarap magkaroon ng isang malaking farm. Yun pong merong iba't ibang uri ng hayop, maraming pananim, may gulay, may prutas at malawak na lupain. Napakasarap ano po. At hindi po imposible na matupad yun ni Papa Eds dahil naman po alam naman natin na napakasipag ni Papa Eds. Kaya po kahit din tayong lahat ay samahan lang natin ng sipag at tiyaga ay magagawa po natin yung mga pangarap na yun. At yun na nga po mga kalingap, nandito na po tayo para pag-usapan yung highlight ng ating topic. Ano po kaya yung nangyari? Bakit po humingi ng pasensya si Papa Ed sa mga EDSI supporters? Panoorin po natin ito. Meron po tayong isang taong isasama ngayon. Madaldal to. Madaldal. Magaling kapag-usap sa kapwa. Kaso babae siya guys. Baka kayo magalit eh. Pagpasensyahan nyo na po ako sa mga EDSI dyan. Ano lang naman, ngayon lang naman po. So, sana di ako maano. Sana dito mapanood ni Beyonce. At yan. Ano lang naman eh. Professional lang tayo dito guys. Guys, welcome to Hinapakan. Hinapak. Okay din. Ang init. Mangingitim po sila. Mga mapuputi guys, mga mapuputi yan. Hoy, punta mo na ulit yung bahay ni Tina ng Jeneline. So ayan po, tara, mapunta kami dun sa isang senior na na-scout namin dati ni Tinais para bigyan ng ayuda. So tara guys. Wala pa talaga. Nakalag ba? Tara. Ayan guys, bisitahin natin si tatay. Balikan natin siya. Boy, dati na-scout namin. Yes. Kasama namin si Jen. Bago ano to? Tingnan natin, baka mas maging ano siya. Mas maging ano, komportable pagkasama ko itong mga to. Ayun, napanood naman po natin mga kalingap na wala pong dapat iba tong pambabash kay Papa Eds dahil tanging ang ginawa niya lang ay sinama yung kanyang dalawang beneficiary sa pag-i-scout at ito nga po ay si Tinay at Jeneline. At nakakatuwa po nga makita na talagang mapapansin po natin na talagang malapit po si Papa Eds sa kanyang mga beneficiaries at parang magkakapatid lang ang kanilang turingan.